Umakyat ako ng aking kwarto para kumuha ng tuwalya upang ipahid sa nabasang katawan ni Randy. Nang pagbalik ko upang iabot sana sa kanyang tuwalya, bigla ako nagulat at natulala sa aking nakita. Nakita ko kung paano hinubad ni Randy ang damit niya at nasaksihan ko rin gaano katipunot kakisig ang kanyang katawan. Napanganga pa nga ako dahil dito eh. Dahil din dito ay sumagil na lang bigla sa aking isipan si Pancho dahil sa ganyan-ganyan din ang katawan niya tulad ng kay Randy. Habang nakatulala at nakanga sa pagtitig sa kanya. Oh, wow! Agad namang napatingin si Randy sa akin na siyang nakatayo malapit sa hagdanan. Oh, Maxine, andyan ka na pala. Nagising naman ako mula sa aking pagkatulala sa kanya. Ah, tuwalya pala Randy. Ito. Sabay tingin ko sa tuwalyang hawak-hawak ko. Lumapit sa akin si Randy habang walang suot na damit. Kitang-kitang naglalaki ang katawan at mga braso niya. Habang palapit siya sa akin, biglang tumibok ng mabilis ang aking puso. Di ko rin magawang hindi tumingin sa kanyang katawan na may naglalaki ang pandesal. Shit, ang sarap tingnan. Na makalapit siya sa akin, dahan-dahan niyang inabot ang tuwalang inaabot ko sa kanya. Salamat pasensya ka na, dito na ako naghubad. Pangiting sabi ni Randy sabay tinitigan ako sa aking mga mata. Napakurap ako dahilan para magising ako sa pakikipag-usap sa kanya. Walang problema, ayos lang naman. Wika ko pa habang umiiwas sa kanyang bawat tingin sa akin. Sige, saglit lang at lalabas muna ako. Kukuha lang ako ng damit sa kotse. Ani pa niya sabay labas ng bahay. Sige Randy, nang makapagbihis ka na rin. Maikling sagot ko sabay hinga ng malalim. Ang laki naman ng katawan ni Randy. Ay, nakakagigil tingnan. Bulong ko sa aking sarili habang hindi maibaling ang tingin ko sa kanya. Napakamot na lang ako sa aking ulo habang hindi mapakali sa aking sarili. Napatagal ba ka sa pagbalik? Nandyan ka na pala, Randy. Mabuti takabihis ka na. Ngumiti siya sa akin at napakindad. By the way, hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Balisang tanong ko sa kanya habang nakapahawak sa aking bulsa. Nagulat siya at agad napatingin sa kanyang relo. Ops, what time is it? Mag-aalas 11 na. Maikling sagot ko habang tinitingnan ang aking orasan. Oh gosh, naalala ko tuloy. Marami pa pala akong papeles sa pipirmahan. I think I have to go. Sure. I think marami kang gagawin. Okay, by the way, thank you for the warm coffee and also for letting me in your house. See you another day? Same place, same time? Agad ako napangit at napatawa. Sure, sabihin mo lang ako. Anyway, you're welcome. Maliit na bagay. Sige, aalis na ako and good night, Maxine. Pangiting sabi ni Randy sabay tinignan ako sa mukha. Tila may ibig sabihin ng paraan ng pagtitig niya. Good night to Randy. Take care. Pangiting sabi ko. You also, Maxine. Bye. Agad siyang mabilis umalis dahil sa pagmamadali. Bye. Sabay kaway sa kanya. At umalis na si Randy pa uwi sa kanilang nagmamadali. Kinabukasan sa ospital habang nakaupo ko sa kantin at kumakain. Hey Maxine, good morning. Para maganda yata ang umaga natin ngayon. Wika pa ni Jandel habang papalapit sa akin na merong dalang tray ng pagkain. Agad ako napatangot tumingin sa kanya. Oh Jandel, good morning din sa'yo. Well, as always, maganda naman parati ang araw ko. Siguro in love ka? Pagtatakang tanong niya sabay upo sa aking harapan. In love? Kung sana nga no? Nang sa ganun maging makurin naman tong buhay ko. Ani ko pa sabay napataas ang mga kilay. Si Jandel nga palang isa sa malapit kong kasamahan sa trabaho. Well, sabihin na natin bakla si Jandel. Sa katunayan, 3 kaming close dito sa isa't isa. Ang kaibigan kong bakla na si Jandel at ang babaeng kaibigan ko na si Trina. Aba, parang umagang-umaga. Chika na yung pinagkakabalan yung dalawa dyan na. Sino ba yan, ha? Sambit pa ni Trina habang nakikinig sa aming pag-uusap na dalawa ni Jandel. Si Trina rin isa sa kasamahan ko sa trabaho. Si Trina lang at Jandel ang naging close na close ko sa trabaho na kung saan gimmick ay makasama kaming 3. Agad naman ako napalingon sa likod ko sa naroon si Trina na siyang papalapit sa amin. Oy Trina, nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Hay, isa pa to. Makikichismis na naman. Sabi ni Jandel. Tumigil nga kayong dalawa dyan? Oy Trina, ang kaibigan natin parang iba na ang hindi sa kanyang mukha ngayon. Parang may something. Wika ni Jandel. Humihiwa ng steak sa kanyang kakainin. Ito talagang si Jandel. Masaya lang ako ngayong araw. May something na agad. Ani ko pa sabay, napalingon ang ulo. Well, alam mo girl, kami mga Becky, magaling kaming kumilate sa nararamdaman ng babae, kaya don't me. Sabay tumawa. Naku, ewan ko sa'yo. Sabay tingin sa aking pagkain sa lamesa. Hay naku,
Mas mabuti na nga may something dyan sa sinasabi mo. Jandel, sabihin na nating in love siya. Nang sa ganun magka-love life naman siya, no? Wika pa ni Trina sabay umupo sa aking tabi. Sana nga, no? Kailan ba siya darating? Sambit ko pa, sabay napapaisip. At huwag ka nang umasa na babalik pa yung pancho mo. Maghanap ka na lang ng iba, malay mo nandyan lang siya sa tabi-tabi. Dugtong pa ni Jandel sabay tumawa. Napatigil naman ako nang biglang isali ni Jandel sa aming pag-uusap, si Pancho. Ewan ko ba bakit mo binanggit ang pangalan na yan? May naalala tuloy ako. Agad napatirik ang mata. Ay chika, tama na nga yan at magtrabaho na tayo. Maikling sabi niya sabay tumawa. Mabuti pa nga. Sige, maiwan ko na muna kayong dalawa dahil may pasyente pa ako sa kabilang building. Ani pa ni Trina sabay tumayo at umalis. Total tapos na rin naman ako sa aking kumakain. Kung kaya, ako'y aalis na rin sapagkat ang mga batang pasyente pa akong aasikasuhin. Bye mga girls! Sambit naman ni Jandel saka umalis din. Sige mamaya pupuntahin ko rin ang pasyente ko. Wika ako pa. Sabay tinignan na lang siya ng papaalis. Maya-maya lang pumunta na ako sa room 201 para tingnan ang kalagayan ng aking pasyente. Good morning ma'am, kamusta pong lagay natin ngayon? Pangiting tanong ko. Magandang araw din sa iyo, Iha. Abay, napakaganda naman ang nurse ko ngayon. Sagot ng pasyente sabay ngiti sa akin. Naku, salamat po ma'am. Maayos na po ba pakiramdam ninyo? Sabay lapit ko sa pasyente habang kinukunan siya ng blood pressure. Mabuti namang mas mabuti na ngayon kumpara dati. Mabuti naman po kung ganon. Ano palang pangalan mo, Iha? Maxine Bernal po, ma'am. Sabay tinignan ko sa kanyang mukha. Kay ganda naman ang pangalan mo. Bagay na bagay sa ganda mo. May nobyo ka na ba? Salamat po, ma'am. Nabigla naman ako sa tanong niya at napangiti ng konti. Wala po. Medyo busy po kasi ako sa trabaho eh. Sayang naman ang ganda mo kung hindi ka magkakanobyo. At huwag mo pala akong tawaging Ma'am Lola Nora na lang ang itawag mo sa akin. Mas gusto yun kaysa tinatawag akong ma'am. Ani pa nito sabay hawak sa isa kong kamay. Sige po, Lola Nora. Ilang taon ka na ba, Iha? 25 na po, Lola. Abay, dapat ka na mag-asawa. May edad na yan 25 para sa babae. Napatas ang kilig at napatawa sa sinabi niya. Wag na po muna, Lola. Di ko pa din naman po kasi nahanap yung lalaking para sa akin eh. Wika ko. Alam mo, may isa akong apong lalaki. Matipuno at gwapo yun kasi siguradong bagay na bagay kayo. Saad pa niya habang napapaisip. Ganun po ba? San po ba yung apo ninyo, Lola? Nandito ba siya? Ay, sayang eh. Nasa malayo siya ngayon. Minsan lang siya makauwi dito. Piloto kasi ang apo ko eh. Naku, kung nandito lang siya, ipapakilala ko talaga siya sa'yo. Ngumiti ako na may biglang naalala. Ganun po ba? Siguro may girlfriend na yung apo ninyo tapos piloto pa siya. Malabong walang girlfriend po yun. Ewan ko lang. Kasi nung umuwi siya, sabi niya sa akin wala raw siyang girlfriend. Di naman yung nagsisinungaling sa akin eh. Kaso nga lang matagal na yun, baka nga siguro may girlfriend na siya. Paliwanag ni Lola habang napakamot sa noo. Siguro nga po, Lola Nora. Sumagay sa isipan ko si Pancho na marinig kong salitang piloto. Parang katulad din siya ng apo ni Lola Nora. Kinuwento sa akin ngayon. Parehas silang piloto. Sa palagay ko meron nang girlfriend yon o di kaya baka nag-asawa na. Isang taon na naman na nakakalipas eh. Di malabo na wala na yung kabiyak sa puso. Parang isang magnanakaw si Pancho na matapos kunin ang gusto niyang nakawin. Nawawala na lang bigla na parang bula. Bulong ko sa aking sarili habang tinatanaw ang tanawin sa labas ng ospital. Ihaayos ka lang ba? Ba't parang tulala ka dyan? Pagtatakang tanong ni Lola Nora sa akin na makita akong tulala. Napakarap naman ako at nagising sa aking pagkatulala. Wala po, Lola Nora. May naalala lang po kasi ako eh. Sige po di na po ako magtatagal at ako'y aalis na. Marami pa rin po akong pasyente nga asikasuhin eh. Babalikan ko na lang po kayo. Sige Iha, alam ko marami ka pang gagawin. Pangiting sabi ni Lola sa akin. Sige po, lalabas na po ako Lola. Magpagiling po kayo't magpalakas Lola Kumain din kayo ng prutas at gulay, maganda po yun sa katawan. Sabay hinawakan siya sa kanyang kamay. Ay, salamat sa concern mo Iha. Walang anuman po Lola. Sige po't aalis na ako. Umalis na ako, tinaskas ko isa-isa ang aking mga pasyente. Grabe na nang matapos ako sa duty ko eh. Nagligpit ako ng aking gamit at nagplano ng umuwi. Paglabas ng ospital ko sa nakita ko ni Trina at Jandel. Maxine, nandito kami! Tawag ni Trina sa akin. Agad ako napatingin ko sa nanggaling ang pagsigaw. Andyan pala kayo. Wika ako sabay lapit sa kanilang dalawa.
Pasensya na kung di ka na namin hintay sa labas ha. Nakakabagot kasi sa loob eh. Ah, walang problema yun. Ayos lang naman. Wait, para nandyan na yata yung sundo mo, Trina. Sabay tingin sa sasakyang palapit sa amin. Hoy, sinusundo na siya ng kanyang Prince Charming. Sabi pa ni Jandel na tila kinikilig. Napatingin si Trina sa sasakyang papalapit sa kanya. Naku, nandyan na nga siya. O papaano? Mauna na nga ako sa inyo ha? Magkita na lang tayo bukas. Wika pa ni Trina sabay ngumiti sa amin. Wala tayong pasok bukas no? Day off kaya natin. Sambit pa ni Jandel sabay tingin sa kanyang orasan. Ayaw nga pala no, nakalimutan ko. Sabay kamot sa kanyang ulo at tumawa. Hay naku, nakita mo lang boyfriend mo, makakalimutin ka na. Wika ko pa sabay tumawa ng malakas. Tumahimik ka nga dyan. Sige na, mauna na ako, mag-ingat kayo ha. Ani pa niya sabay nagpaalam sa amin at umalis. Sige Trina, mag-ingat kayo. Sabi ko sabay kumaway sa kanya. O ikaw ba Maxine, may sundo ka rin ba? Pagtatakang tanong ni Jandel sabay tingin sa akin habang tumatas ang kanyang kanang kilay. Iniinsulto mo ba ako? Wika ko pa sabay tumawa. Gaga, nagtatanong naman. Ani pa niya sabay pigil ang kanyang pagtawa. Hay nako, sabay napakamot sa aking ulo. O ayan na pala yung sundo ko eh. Sabay turo sa boyfriend niya na nagmamaneho ng motor habang palapit sa amin. Agad na baling ang tingin ko sa kanyang papalapit na boyfriend. Ay, ang papa ko! Sabay kinilig. O paano Maxina, andyan ang papa ko, sinusundo na ako. Ako'y aalis na't mag-honeymoon pa kami. Baliw. Sige na nga, umalis ka na. Sabi ko at tumawa ng malakas. Babush! Sabay umalis at sakay sa motor ng boyfriend niya. Nakaalis na si Trina at Jandel habang ako nag-iisa na lamang at nag-aabang ng taxi na masasakyan pa uwi. Maya-may naisipan ko maglakad-lakad papuntang parking area upang doon maghanap ng mga taxing bumabiyahe. Rush hour kasi kung kaya't mahirap pa akong maghanap ng taxi na walang pasahero. Habang papunta ako ron umagaw sa akin ng pansin ng kotseng itim na nakaparada sapagkat pamilyar sa akin ng kotseng to. Para yatang pamilyar sa akin tong kotse na to ah. Ay hindi, siguro kapareha lang. Wika ko pa sabay napapaisip habang tinitingnan ng kotseng itim. Habang abala ako sa pag-iisip, may narinig akong boses na tila tinatawag ang pangalan ko. Maxine? Pagtawag sa akin sa bandang likod ko. Nagtaka ako sapagkat binanggit itong aking pangalan kaya agad akong napalingon. Paglingon ko ay nabigla ako na makita ko si Randy na nakatayo sa aking likuran at siyang tumatawag sa aking pangalan. Randy? Sambit at gulit kong pagsabi sabay tiningnan siya. Right, it's me? Pangiting sabi niya, sabay lumapit sa akin ng dahan-dahan. Sa'yo ba tong kotse na to? Tanong ko sa kanya sabay turo sa kotseng itim. Anyway, ba't ka pala nandito? Anong ginagawa mo rito? Dagdag ko pang katanungan sa kanya. Sa akin nga yan, nagtataka ka pa yata kanina eh. Andito ako kasi hinihintay kita. Wika pa niya sabay ngiti sa akin. Parang kapamilyar kasi pero hindi nga ako nagkamali sa hinala ko na sa'yo nga tong kotse. Inintay? Bakit naman? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Kasi gusto kitang makita and definitely, gusto kitang iyaing mag-dinner sa labas. But before that, ihatid muna kita sa bahay ninyo nang sa ganon, makapagbihis ka. Wika pa ni Randy sabay ay sa kanyang suot na polo. Napaisip naman ako sabay tinitigan siya na siyang nakatayo sa aking harapan. Ah, ganun ba? O sige ba? Sabi ko sabay tumawa ng konti. Let's go! Tara, let's go! Inatid ako ni Randy sa bahay ko. Nagbihis ako sa loob samantalang siya'y nasa salat naghihintay sa akin. Pagbaba ako ng hagdan napating agad sa akin si Randy. Kitang-kita sa mukha na talagang nagagandan siya sa akin. Dagdag pa rito sa kanyang malalim na pagtitig sa akin habang lumalakad papalapit sa kanya. Wow, you look so gorgeous. May pagkamangha sa kanyang mukhang makikita. Thanks, bagay lang ba sa akin yung suot ko? Tanong ko sa kanya. Tinignan ang aking suot na purple dress. Hindi lang bagay kundi super bagay. Pangiting sabi ni Randy habang panay ang titig sa aking mukha. Napangiti naman ako habang palihim na nakakaramdam ng konting pagkatuwa sa sinabi niya. Naku, salamat naman. Shall we go? Oh sure, this way please. Sabay lahat ng kanyang kamay. Agad kaming umalis ni Randy at pumunta sa malapit na restaurant. Sa restaurant kung saan kami nag-dinner ni Randy nung una. Kamusta palang trabaho mo ngayon? Ayos lang naman, maraming pasyenteng inaasikaso. Alam mo ang swerte na magiging pasyente mo. Bakit naman? Napangiti ako ng konti. Bukod sa magaling ka mag-alaga, maganda at sexy pa. Binola mo na naman ako. Sabay iling ng aking ulong parehim na natutuwa.
Totoo naman ah. Basta ako ma-hospital man ako, gusto ko ikaw magiging nurse ko para araw-araw ko masigla. Hoy, baliw ka talaga. Gusto ko kasi na ikaw mag-alaga sa akin. Ano ba yung mga sinasabi mo at parang gusto mo yatang ma-hospital? Di naman sa ganun, kung sakali lang naman. Wika ni Randy sabay napatawa. Ikaw talaga kung ano nung iniisip mo. Naging maganda nga ang usapan namin ni Randy at naging maganda rin ang aming pagkakaibigan. Simula ng una namin paglabas, doon na nagtuloy-tuloy ang aming paglabas sa dalawa. Parati niya ako sinusundo sa trabaho at tinahatid sa aking bahay. Gabi-gabi na rin kaming lumalabas pagkatapos ko at ganoon din sa kanya. Mas lalo pa kami naging close si Randy sa araw-araw na pagkasama namin. 2 buwan din halos gabi-gabi. Ang paglabas namin, halos siya na parati ang kasama ko at kahit sa pag-day off ko, siya pa rin ang kasama ko. Naging open kami sa isa't isa about sa personal lives namin. Naging magkaibigan at sandalan ng problema hanggang naramdaman kong sumaya ako nung makilala ko siya. Nalimutan kong masasakit kong nakaraan at unti-unti ko na rin naalis sa isipan ko si Pancho at ang nangyayari noon sa aming dalawa. Buwan ng December ko sa nagbabalak akong umuwi sa aking pamilya sa Laguna. 2 weeks kasi ako walang trabaho kaya tulubos-lubosin ko na to nang sa ganun makita ko rin ang pamilya ko. Sa bahay habang naglinis ako ng aking kuko, bigla ko naisip na bumili ng panregalo para sa aking pamilya pag uwi. Bumili kaya ako ng regalo, total sa makalawa uuwi na ako ng Laguna. Habang kausap ang sarili. Tama nga, ngayon na ako bibili ng mga regalo. Dugtong ko pa habang napangiti. Nagbihis ako at tagays ng aking sarili pagkatapos tumungo agad ako sa pinakamalapit na mall para bumili ng regalo. Una akong pumunta ng cosmetics area para bumili ng pampaganda para sa aking mommy. At pagkatapos pumunta ng shoe store para bumili ng sapatos para sa aking daddy. Sa shoe store habang abala ako ay nagbabagay sa aking dad, hindi ko na malaya na may nakabangga na akong tao roon na parehong namimili rin ng sapatos. Nabigla ako at napatalikod dahilan pa nasira akong arrangement na sapatos na nakadisplay. Naku, I'm sorry. Pasensya na po kayo kuya, hindi ko sinasadya. Gulat na pagsabi sabay hingi ng paumanhin sa nakabangga ko. Hindi diretso nakatingin sa akin ng lalaki dahilan ng nahulog sa sahig ang pinamili niyang sapatos. No miss, it's okay. Di naman ako na ano. Sagot pa nito sabay pulot ng sapatos na nahulog sa sahig. Bigla ako nang patigil na marinig ko ang boses ng lalaki. Parang pamilyar kasi sa akin ang tono ng boses na yun eh. Kung kaya naisipan kong lumingon sa kanya para alamin ko sino to. Daan-daan ako lumingon sa kanya habang panay ang pagre-rearrange ng sapatos na nasira ko. Hanggang nagulat ako at di makapaniwala. Nang mapag-alaman kong si Pancho Gorospe pala itong lalaking nakabangga ko at kaharap ko ngayon. Oh my God, ikaw? Palakas at gulat na pagkasabi ko sabay paglaki ng aking mga mata. Halos di ako makapaniwala sa aking nakita. Di ko inaasahan ang taong kaharap ko ngayon ay si Pancho na may 1 taon ko nang di nakikita. Ang lalaki naka one night stand ko noon. Nanlaki rin ang mata ni Pancho na makita ko dahilan para muli niyang mabitawan ang sapatos sa bitbit niya. Maxine? Pautal na sabi ni Pancho na latang gulat na gulat ding makita ko. Pancho? Wika ko pa habang nakatulala at nakatingin sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? Dugtong ko pa sabay dumistansya palayo. Napatulala si Pancho at tagalan bago nakapagsalita. What a small world for us, Maxine. Ani Pancho habang nakatingin tumitingin sa akin tila para walang may nangyari noon sa amin sa paraan ng kanyang pagkilos. Tinitigan ko siya na masakit sa mukha. Small world nga talaga, no? Malakas kong pagsabi na halatang may galit na tonong aking pananalita. Agad ako nagmamadaling umalis para makaiwas sa kanya at makalayo sa kanya. Nang sa gayon hindi ko na maalala pa mga nangyari noon sa aming dalawa. Sapagkat ayoko nang maalala pa ang matagal ko nang inilimot. Gayon din si Pancho na matagal ko na siyang binura sa aking isipan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.